Sa isang liblib na baryo sa gilid ng palayan, nakatayo ang kubo ni Lito at Mila, manipis ang dingding, pawid ang bubong, at tahimik ang paligid kapag sumapit ang dilim. Mahirap ang buhay nila, sapat lang ang ani para sa kanin at asin. Nang dumating ang huling buwan ng pagbubuntis ni Mila, alam nilang hindi nila kakayanin ang bayad sa ospital o lisensyadong komadrona. May kilala ako, sabi ng kapitbahay. Si Daddy, matagal nang kumakabig sa panganganak. Mabait, mura lang. Sa unang tingin, maamo si Daddy, kulubot ang mukha, nakaputing saya, at may dalang bayong na amoy tuyong dahon. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata, itim na itim, parang walang puti, at hindi kumikislap sa ilaw ng lampara, pinagkibit balikat iyon ni Lito. Kahirapan ang mas malakas kaysa hinala. Pagsapit ng hating gabi, sumiklab ang kirot ni Mila. Umuugong ang kuliglig, at ang hangin ay tila may dalang bulong. Dumating si Daddy na walang palm, parang sumulpat mula sa dilim. Inilapag niya ang bayong sa sahig at inilabas ang mga gamit. Lubad na tila gawa sa buhok, maliit na patalim na kupas ang talam, at boteng may itim na langis. Patayin ang ilaw, utos ni Daddy. Mas takot ang bata sa liwanag. Nang mamatay ang lampara, parang lumamig ang buong kubo. Umupo si Daddy sa tabi ni Mila at nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi maintindihan, hindi dasal, hindi awit. Bawat pantig ay parang kumakagat sa hangin. Napansin ni Lito ang anino ni Daddy sa dingding, humahaba ang leeg, numinipis ang baywang, at may tila buntot na kumikending. Kinurap niya ang mata, nagbalik sa normal ang anino. Pagod lang ako, pilit niyang sinabi sa sarili. Lumakas ang iyak ni Mila. Sa bawat pag-iri, napapangiti si Daddy, ngiting masyadong malapad para sa mukha niya. Tumulo ang laway sa gilid ng bibig, at naamoy ni Lito ang halimuyak ng dugo kahit hindi pa lumalabas ang bata. Malapit na, bulong ni Daddy, ngunit hindi kay Mila, kundi sa ilalim ng sahig. May narinig si Lito, kaluskos, parang may gumagapang sa ilalim ng kubo. Bumilis ang tibok ng puso niya. Naalala niya ang sabi ng matatanda, kapag ang komadron ay ayaw sa ilaw at mahilig sa anino, mag-ingat ka. Dito nagbago ang lahat. Bango ka ang panga ni Daddy ng higit sa dapat, parang hinihila ng hindi nakikitang kamay. Umangat ang kanyang anino at kumalas sa dingding, gumapang sa sahig na parang buhay. Ang mga kuko niya'y hamaba, kamantab, at kumalabog sa kahoy. Sa biglang sigaw ni Mila, tila huminto ang oras. Ang liwanag ng lampara ay kumislot, at ang hangin sa loob ng kubo ay biglang bumigat. Unti-unting bamuka ang bibig ni Daddy ng lampas sa normal, parang may puwersang humihila rito mula sa loob. Nagliyab ang tapang ni Lito. Sa kabila ng takot, hinablot niya ang lampara at sinindihan muli. Sa biglang liwanag, nagbunyag ang kakaibang anyo ni Daddy, hindi malinaw sa mata, ngunit sapat ang anino upang makita ang hugis ng pakpak at mga pangil na sumasayaw sa dingding. Ang anyong tao ay tila hindi na makasabay sa sarili nitong anino. Naalala ni Lito ang bilin ng kanyang lola. Isinaboy niya ang asin sa sahig. Sa pagdampi nito, kumapal ang hangin at umusok ang paligid, at isang matinis na hiyaw ang umalangaw-ngaw, hiyaw na hindi kayang gawin ng tao. Napaatras ang nilalang sa liwanag ng lampara, tila sinusunog ng ninggas ng apoy at tapang. Umugang ang kulog sa kalangitan, kahit malinaw ang buwan. Sa huling lakas ni Mila, isinilang ang sanggol. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakita si Daddy. Ngunit tuwing may buntis sa baryo at sumasapit ang hating gabi, may nakakarinig pa rin ng tatlong marahang katok sa ilalim ng kubo. At kasunod nito, isang bulong na halos lumunin ng hangin. Babalikan ko ang utang. Simula noon, hindi na muling nagpatay ng ilaw si Lito kapag may buntis sa paligid. At sa tabi ng duyan ng bata, laging may asin, bawang, at apoy. Dahil alam nila, minsan, ang komadrona ay hindi tagapangalaga ng buhay, kundi tagahabol ng mga aninong hindi pa tapos maningil.